long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer, together with the registered address, zip code, and contact number. Also, do not forget to secure a valid email address to receive your filing confirmation receipt. Select 1702RT version 2018C and you're good to go. For line number 1, just click the appropriate accounting period, whether calendar or fiscal year. For number 2, fill up the year ended. Choose and click yes or no whether it is amended return or not for item number 3, and whether short-term period return or not for item number 4. And choose the applicable alphanumeric tax code or ATC in item number 5. Moving on to Part 1, Background Information, go directly to line item number 10 and input the date of incorporation or organization. And now you're on to your Part 4 and enter the amounts on each of the line items. Click the highlighted part on item number 34 for ordinary allowable deductions, item number 35 for special allowable deductions, item 36 for NOLCO, or just simply choose and click the highlighted part on Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse. Sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa Masa. Uban ni June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Davao, Mindanao, Tubog Pilipinas, Tibok Kalibutan, good morning. Welcome sa dinis sa itong panagbanuman sa programa nga Isyu sa Masa. Ano may kalaga Martes, nga pizza 22 na ni nga bulan sa Hulyo 2025. Pipila na lang po kaadlaw mga higala. Ambak na tangan to sa bulan sa Agosto. Patabag katungtong sa bulan sa Agosto. Grabe na ang baha diri sa ato ang tibuok nasod. Gipuli-pulihan ta. Mindanao, Visayas, karon mga higala ning Bag-o, Luzon area. Mota ni dapat ang pangarisgaran sa ato ang mga environmentalist dili nang tulay diya sa saman. Kaning grabe na mga higala nga baha. Onya soil erosion. Labi na kakusog sa sulog sa tubig ulan. Pagkanaog mga higala sa mga sapa, mga bakilid. Paingon sa mga low-lying areas tungod kay wa nay mga kahoy mga higalang nagpugong. Sabahin po sa gobyerno kinahanglan po sigurong pakusgon mga bay ang ato ang kampanya alang sa ato ang kinaiyahan. Onya ang mga environmentalist dapat dinhi isintro ang ilaha mga higalang kampanya
ilabi na ni ining mga subdivision sa development, no? Kining sige og pamuril aning mga kahoy kay tukuran mga higala og subdivision, no? Sila, ha? So mauna ang kuan, no? Kining problema mga higala. Maunay dakong problema nato karon giatubang. Matuma na gyud siguro ning gitagna nga mawala na gyud ta madugay mahigalas mapa. Labi na kini nga Pilipinas. Matunaw na gyud ni og ang mga yuta maupaingon ngadto mga higalas kadagatan labi na sa Pacific. Paita, sige pagita kuso-kuso og bagyo karon naana po'y LPE daw. Pastilan. Onya ang ato ang gobyerno mga higala sigig ingon nga okay ra. Matod sa tong presidente, why problema ng tubig baha? Tipunon daw na mga higala kay in kaso og mag-El Nino mao daw na gamiton. Pastilang paita. Sa gyapon kami rin ginaot, kinakabos may panglawas, kapiskay, kanasig sa kinabuhi. Samtang mag-ubat na may gala, gikan ini mga orasan ito sa oras, alas 9, karong kabuntaga. Alang siyempre sa mga balita, impormasyon, mga katikaran, mga isgutanan, ito may gala pakabanaan, dinhi sa ito ang panagkuyog sa programang Issue sa Masa, sa 90.7 Love Radio, o sa ito ang Facebook page, ang Issue sa Masa, June Bersamin. Sa tanan nato mga sukis, kahanginan over 90.7 Love Radio. Mayong buntag ka natong tanan. Sa ito ang mga tigsubay sa ito ang Facebook page. Mayong buntag and paki-like and share sa ito ang programa. Inyong mga comments o mga greetings. Pwede na ito i-accommodate din may gala sa ito ang Facebook Live. Alright! Sa way paglangan, ito ang mga iskutanan, karong buntaga mga higala. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Budget Committee sa Kongreso dili dapat kuno ihatag ngadto sa tao ni Congressman Martin Romualdez, matod ni Congressman Toby Tiangco. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Panawagang political reconciliation o unity ni General Torre Guillam Iran ni Davao City Acting Mayor Basti Duterte. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Miyembro sa House Prosecution Panel posibleng i-contempt sa Senado kung dili mosunod sa impeachment court labot sa kaso ni Vice President Inday Sara Duterte. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Samtang sa laing bahin, kapulisan nagklaro nga wala ipatuman nga gun ban atol sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos karong Hulyo 28. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Whistleblower Dondon Patidungan padayong gipasanginlan sa kampo ni Atong Ang nangayog 300 million aron nga dili mo testigo labot sa kaso sa mga nangawalang sabongero. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Ag siyempre pa, pambansang kamao, Manny Pacquiao, posible kunong natikasan sa resulta sa iyahang fight, bato kang Mario Barrios. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Kada guban pa mga igala, ay magalangkob sa tuwang baragkuyog. Dini sa programa nga Issue sa Masa. Good morning din na kang Jonel Palyar, si Noel Resentes, Vice Kapitan Al Kinsay, isa pa ba ni? Nagpasupot sa ilahang mga greetings. Alright, no? Uruyan family. Nato pamaray sa kuadari. Taud-taud, ato aning usaw-usahon ng inyong mga greetings, mga higala. Itaklo sa inyong orasan on top ng alas 7 sa buntag. Away paglangay mga higala. By the way,
na ana po'y giluthang mga higala nga broadcaster dito sa Bislig, Surigao. Og ang gilantawng motibo mga higala politika kay kakampi siya sa kanhi ay mga higalang politiko, black time ang iyahang program, no? Unya man naman ang eleksyon. Ha? Ang worst mga higala kay senior citizen na kuan, ha? Naisgutang broadcaster si Boy Panya Paita. Nahumana mga higala ang eleksyon pero ang kaaligot-got sa kini nga politiko nga posibleng nahimo niyang kontra or iyang nasagasaan mga higala, wa pa siguro muhuwas. Wa pa mahuwasi ang politiko basig na kong pildi gyud. Mao nga gilothang mga higala, wa na lang pabuta ka ng 63 pila na lang man katuig taon na magpuyos kalibutan oh. Gi luthang perting pataya samtang nagsakay motorsiklo. Walang kalaban-laban mga bay. Condolence na lang sa kini mga higalang pamilya ni Boy Panya ba pilido ani Paita. No, Angelina Abalayan, good morning din ha. Shout out sa may Purok 3 Kalinan. Tamayong. Shout out sa iyahaga papa sa San Roque Kawayan Kalinan nga nag-atiman sa iyahang gulayan. Wow, nindot ng gulayan, magkapataas-taas na sa to ang kinabuhi kung dili lagi ka maluthangan aning mga kuan iro sa mga politik. Ito oso na dito dapita mga higala. Ang kalas kaayog media sa ako ang nahibaw-an diri dapita sa Northern Luzon, kana dinha sa Surigao o diri dapita sa Davao del Norte. Kalas og media diha sa lugar. Daghanang natigok nga mga media dinha mga higala tungod sa issues politika o isyu mga higalas negosyo nga naa gihapoy kalambigitan sa politika. Kanang Daniko, perting daghanag media na nangamatay ana nga istorya. Daghanag kay nangamatay nga media ana kanang Daniko. Wa ta kabalo kinsay suspect pero ang istorya naaraso din sa Davao Penal Colony ang mga tirador kuno kaniadto. Ambot lang kaha karon mga higala. Kay pagawson lang og naay kini nga mission nga himuon. Pag human sa mission accomplished na, balik na po sulod sa Davao Penal Colony mga higala. Ambot lang kaha karon og unsa nay lakaw din ha sa Dapicol. Alright, also nito Gibara, good morning. Og sa station 90.7 Love Radio kono. Thank you so much. Alright, 7 minutos na humana na 7 sa buntag. Narita sa istorya mga higala ang political reconciliation o unity nga panawagan ni General Torre, particularmente na ngadto sa pamilyang Duterte. Unsa mga higala implikasyon ni ining naisgutang panawagan? Butang nga giyam-ira ni Davao City Acting Mayor Basti Duterte. Ngano pod nga giyam-iran mga higala? Una, ato ang hisgutan ang mahitungod aning unsa ning political reconciliation o unity. But pasabot, ang panawagan ni General Torre nga, amigo na lang ta, amiguhay na lang ta. Wala na lang tay away-away. Matod po sa uban, kay nakapabor ka naman. Nakapabor ka naman. Imo namang natagbaw ang imuhang uwag dinha sa gobyerno o sa kapulisan. Kaya nahimo naman kang PNP chief. Onya, daghan na po siguro kadinhag na tigom nga talent fee. Mauna nga mayon ka nga reconciliation o unity para sa ato ang nasyon. Unsa may ato ang panaghiusahan ubos ni ining kasamtangang administrasyon. Maghiusa ta, human ninyo gipangkawkaw ang kwarta sa kaban sa ato ang gobyerno. Maghiusa ta,
human ninyo gihimo ang mga karumal-dumal nga trabaho in the guise of law enforcement, but it was really a violation, mga kaigsuunan, sa mga nag-una o mga basic nato nga balay. Diba? Victor Radasa Sinya, good morning po din ha. O si Ray Mangkaw. Ray Mangkaw, namayat man si Ray Mangkaw. Grabe man pagkahugno sa lawas. Matod pa niya tungod ni sa akong basketball dyan. Grabe yun kainit ang gym. Makuan yung ka, mamayat yung kagtaman sa ginhawa. Pura magkanunay ginatabangan og 5 kabuok didang, pati yung payatag yun. Ray Caumings, good morning din ha sa mga taga-Turil. Now, kini mga higalang istoryang political reconciliation o unity. Tama ba ni? Nga ipanawagan karon. O sabay gihimo sa present administration aron nga moingon ta as neutral individual. Nga okay kay na nga panawagan ba political unity. Nga mismo ang atoang leader, ang atoang mga public officials na sa gobyerno, mauman mga higalay nag-divide sa katawhang Pilipino. Sa usa nga hitabo nga masulti nato nga gi-divide sa gobyerno mga higala ang katawhang Pilipino. Tungod anang mga transaksyon mga higala sa gobyerno nga mga binuang nga ang mga nakapahimulos maulay nag-thumbs up, pero ang kadaghanan nga mga Pilipino nga nag-agwanta hangtod karon sa tumang kalisod wala gyud ganahi og padayon nga giluod aning trabaho sa gobyerno. Maunay nakapabahin sa ato Di ba? Ang paghimo mga higala o mga illegal nga buhat sa gobyerno nga supposedly the government must first to follow the law, pero ang gihimo sa gobyerno maoy nag-una-unag himo mga higala og mga kabulastugan in the eyes of the Filipino people. So sa laktod, katurang nakabenepisyo sa kabuang ining pipila ka mga public official sa gobyerno, labi na sa national government mga higala, ang nakauyon, ang nag-thumbs up. Pero ang tinuod nga mga Pilipino, neutral, naglantaw alang sa kaayuhan mga higalag kaugmaon sa ato ang nasod, dili gyud mag-thumbs up anang ilahang trabaho. Unsa da ilahang trabaho yun? Kanang pagpangawkaw sa ato ang kaban. Kanang paggasto sa ato ang mga reserve fund in case of emergency. Para sa mga retirement benefits. Kanang ilang gihimong insertion sa budget. Nga ilahang mga higalang gitago sa katawhang Pilipinas. Kanang sige nilang punay ug ungad anang 125 million nga confidential fund sa Vice Presidente, nga ang sa Presidente gani 4.5 billion ang confidential fund, ambot asa na gidala, wala man nila tukbila. 500 million pod ang kang Rimulya, wala man na nila tukbila. Ang gisigig tukbil kining gamay kayong 125 million sa Vice Presidente. Maunay nakapadivide sa katawhang Pilipino. Taod-taod. Ato ni mga higalang balikan, human lamang pipila ka magapahinom doon. Isyu sa masa! Isyu sa masa! Isyu sa masa! Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya,
mag-quit ka ng magyosi at mag-vape. Tumawag sa DOH Quitline 1558 para sa tulong mag-quit. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik na may gala din sa ito panagkuyog sa programang Isyu sa Masa. Samtang doon ay 11 minutos na kalabay human ang alas 7 sa buntag. Now, good morning na din no? Kang Tati Saldoa Rodrigo. Sa may Tagakpan. Ito ang dakbayan sa Davao. Now, kini mga higala manggong istorya sa reconciliation. Taas ka ini siya mga higalang proseso. Especially when we say political reconciliation. Because ang political reconciliation mga higala kanunay mababagan sa personal nga mga tingusbawan ni ining mga politiko o mga opisyalis nato nga naa sa kini nga gobyerno. Kung dili mga higala muhaom sa ilahang ginahuna-huna o mga interes, hangto diha na kutob mga higala sa mga pulong ang political reconciliation o unity. No? Alang-alang man, ilaha mga higalang himuon ang panaghiusa at the expense of their interest. Maabitaw nang naadi na sila sa gobyerno mga higala, dili man na tungod sa public service alone. Ang ilahang personal interest, money and influence mga kaigsuunan and prestige, no? Mauna ang ilahang ginahuna-huna kanunay nganong kinahanglan makahupot mga higala og pwestos gobyerno. So kung may kakarog political unity and reconciliation, tama tong ingon ni Kuan, Acting Mayor Basti, letter F that ends letter K. Para kang General Torre. Atong una, mura ka og Kuan, kining hawd kayo. Imuhang gihuder og taman pag-ayo ang KOJC. Wa pa ka matagbaw, kay wa pa ka ma-PNP chief, kay gusto ka dyan ma-PNP chief, gisakwat nimo si Tatay Digong, bisag wala kay authority nga mohimo sa ingon, aron ikarga sa eroplano, aron dalon dito sa The Hague, the Netherlands. After all these violations nga imuhang gihimo, mga kaso nga imuhang giatubang, kay nahimo ka na rong PNP chief, mao nang manawagan ka og reconciliation og unity. Ikaw karon og baliktaro nato ang sitwasyon. Baliktaro nato ang sitwasyon. Ikaw ang nahimong hingtungdan. Unya ingnon ka lang pod sa mga Duterte nga na lang ta political reconciliation og unity. Musugot ka ng naong nimo? Di bang gani ka musugot nga musunod lang ka dapat sa balaod, wa man gani nimo sunda ang balaod? Gipangbungkag nimo na dinhang building sa KOJC pasangil kay na ako no mga higalay usa to kanang unsa ni kining naginhawa sa ilaw sa yuta. Kay maoy ingon sa detector kuno mga higala unsa tawag ato niya katong natoy term ana nila kada bang naay na detect nga naginhawa sa ilaw sa yuta dinha sa KOJC. Imo gyung gibakbak kahuman wala man. Kay si Pastor Apollo Kibuloy dito raman di ay sa tamayong mga higala parte man dayang layo Unya, wala na. Damage na kaayo mga kaigsunan. Karon, imo pang giusban si Tatay Digong, bisag dili ikaw dapat ang mag-serve kung do naman, nakabalo ka nga ang atong naso dili na membro, but despite all these things, mga higala, nga dili dapat nimo himuon
rendition ngadto sa foreign country imong gihimo. Unya karon moingon ka, peace na tayo. Heartbeat, na ay heartbeat sa ilalom. Salamat, Vice Kapitan E.L. Kinsay. Lloyd Sokokibo, good morning din ha. So, asa man na to? Kwaon ang imuharong panawagan nga maghiusa ta. Human nimo na pahimuslan. Mura ba ka ng uyab nimo ba? Human nimo gipahimuslan ang imuhang uyab. Gibiyaan, gipamabdusan. Gibiyaan pagkahuman. Unya kay nabutang naman ka sa apiki. Mubalik na po ka dito. Muingon ka nga, peace na ta, ikaw na gyud, dili na ito sila. Ikaw na gyud, dili na ito sila ang para sa kuha. Ikaw gyud di ay. Hayay kayo ka. Because ato ang tanaw, ingon ani ni mga higala. Gusto siya og political reconciliation. One, because there is now an indication that Duterte will really take over Malacanang sooner or later. Asa siya madto? Mupuyo siya ngadto sa bang nasod, madto siya og Australia, madto siya og asa siya motago. Ang iya mga parente og ang iya direng mga ari-arian niya dire. Gukdon man gid siya, so magkawaran siya kung di siya mo appear dire. Di ba? Tungod sa iya gimo, wa pa nailabot ang mga membro sa KOGC nga mo appear pugukod siya. So balaron ang iyang kay ang present administration. Gustoon man nato og dili. The boat is sinking. No? Either natural or not natural way. Mawala yun na din mga higala kung natural because mag-expire ang term sa presidente and wala na may re-election sa presidente. Onya, si Inday Sara ang number 1 nga contender mga higala. So, asa karon to repaingon? Ikaw mo retire na ka, mahimo ka ng sibilyan. Sigurado ko, magtukod na po siguro kang security agency kaya mo man kasagaran sa mga general mga higala. Magtukod og security agency after retirement or mahimong consultant nga sa mga politiko. Pero asa karon po niton after ani mo nang gingon ni Tatay Digong. Si Inday, katong inyo siyang gi-aresto dito sa airport. Arestohon niyo ako. Illegal yung ginagawa niya. Di natin alam. Baka si Inday magiging presidente yan. Anong mangyari sa iyo? Di ba? Giistoryahan kanadaan anak ni Tatay Digong. Pero sumusunod lang ako sa utos, Mr. President. Sumusunod lang ako sa utos. Napag-utusan lang ako. Pero tigyon nimong hambuga, kay grabe ang uwag nga gusto gyud mahimong PNP chief. O naapag siguro to'y pakapin nga talent fee mga kaigsuunan. Karon, niabot na ang adlaw nga kinahanglan mag-iskrimentar na ka para sa imong kaugmaon. Okay lang. Kung inig kahuman, inig katapos sa term, ni Bongbong Marcos, matapos bukas kalibutan. Taon-taon, ato ni mahigalang balikan. Human lamang pipila ka mga pahinomdom. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong. Ang mga sintomas ng rabies sa tao ay lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga o pamamanhid ng sugat, takot sa tubig at hangin, pagkairita o pagkabalisa, pagbabago sa pag-iisip at pagkaparalisa.
Ang mga senyales naman ng rabies sa hayop ay pagbabago sa ugali, pagiging agresibo, labis na paglalaway, pagkaparalisa at pagkatakot sa tubig. Ito ay maaaring maiwasan kung mapababakunahan ang mga alagang hayop at huwag silang hahayaang gumala sa kalsada. Iwasan ding hawakan o lapitan ng hindi kilalang mga hayop. Alamin kung may malawakang pagbabakuna ng mga aso sa inyong lugar at maging responsableng pet owner upang labanan ang nakamamatay na rabies. Ganito ang mangyayari sa'yo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet. Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng posibilidad na pagkamatay at 74% ang bawas sa tsansa na magtamo ng brain injury. Kaya ugaliing magsuot ng helmet. Paano nga ba ang tamang pagsuot ng helmet? Una, dapat siguraduhin na DTI prescribe ang helmet. Hanapin ang Philippine Standard or PS Mark o ang Import Commodity Clearance or ICC sticker. Pangalawa, tingnan ang sukat at placement ng iyong helmet. Dapat sakto sa noo, hindi masyadong mataas, hindi masikip at hindi rin maluwag. Pangatlo, i-buckle ng maayos ang chin strap. Dapat ito ay sakto pero komportable. Basta drive! Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa day. Balik na may gala din sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. 22 minutos na kalabay humanang alas 7 sa buntan. Now, ato balikan mga higala. Wala may dautan. In fact, Maginoo. Siya English Maginoo, DJ Sweetheart. Godly. Tama ba ko? Ang panawagan mga higalang panaghiusa. Ngadto sa atong isig kaingon. Godly. Ang tawag, ana. Tama ba, DJ Sweetheart? Pero kung imo na siyang gamiton, tungod kay gusto nimo salbaron ang imong kaugalingon, human nimo na pahimuslan ang imuhang mga kalaban sa politika, dili na siya godly. Ang panawagang reconciliation o unity. Because ang atong tanaw ana mga higala, usa ka buhat sa oportunistang tao. Usa ka buhat sa oportunistang tao yan. Human nimo nakuha ang imong gusto ug mapreserbar ang imuhang kaugalingon karon, mao nang manawagan ka og unity o reconciliation. Gusto mo man ito mong mga higala ni General Torre aning iyahang panawagan. Tungod kay nakabalo siya, gustoon man niya og dili, mupaingon gyud siya dinha. One, he will retire. Wala na siya sa serbisyo. Ma'am Gisnel Salaom, good morning din ha. Ikaduha, ang iyang amo, mga wala na. Ilabinag si Inday Sara pagyud ang mabutang sa Malacañang. So, asa ron siya puniton? Sa kangkungan mga kaigsuunan siya puniton. So, karon pa lang, magpahapyaw na siya mga higala anang istoryang panaghiusa aron ma-preserve niya ang iyang kaugalingon. Kay basin o si Inday Sara na gyud ang musunod og lingko din ha mga kaigsuunan sa Malacañang, kaliguan siya daghan kaayong mga kaso. So asa siya mag-unsa na ang iyahang pagka-PNP chief kung wala na siya sa pwesto. Mag-unsa na ang iyahang kwarta kung wala na siya gahom mga higala. So mao nang karon,
makig-amigo na siya. Ha? Mao na din ha ang tinuod nga istorya. Di ba? Oportunista na nga trabaho. Trabaho lang na mga higala sa mga oportunista kanang ingon ana nga diskarte. Tanaw nimo, malupig ka man gyud sa madugay og sa madali. Amiguho na to sila para di kanila hilabtan. Ana ba? Ha? Now, mangutan na siguro mo. Now, on the other hand, nganong ang presidente kinahanglang magmanok para sa umaabot nga eleksyon. Si Tatay Digong ragyod ang presidente nga wa nagmanok mga higala atol sa eleksyon. Ang uban, mga presidente magmanok yun na. Para naay mosunod niya nga successor. Di naman siya pwede magpa-re-elect kay bawal man na sa ato ang 1987 Constitution tungod kay ang presidente mga higala dapat kausa lang yun. 6 years full term. Ang ato ang presidente. So, nganong magbutang ang presidente og iyahang gusto nga mamahimo niyang successor. Usa din ha mga higala to retain his or her influence diha sa gobyerno. Second, although naaragya po ni sila relasyon mga higala pero buwago na ko kay ang uban dili mampod gyud ingon ana ang tumong. Ang ikaduha mga higala tungod kay nakabalo siya mismo as president nga daghan siya atraso og tulubagon nga pwede siya singlon sa mga tao pag wala na siya sa pwesto. Ningon ko nga naa sila connection tungod kay ang influence o kanang imuhang mga liability, criminal liability after your term, pwede man na gamitag influence mga higala kung imuha ra gihapon ang presidente tungod kay maoy imuhang gi tawag natog endorse mo'y gipagamit nimo sa machinery sa gobyerno during election, abot pasabot protektahan gihapon kaniya kay mutan-og utang kabubuton. So kung naa kay mga atubangon nga atraso kaso, maprotektahan ka, ma-influensyahan gyapon because the new sitting president imuhamang inindorso. Nganong ang presidente kinahanglan magmanok mga kaigsuunan para sa iyahang successor dinha sa trono sa Malacañang. Di ba? So, karon namili-pili na si Bongbong Marcos o kinsay iyaha maigalang manukon. Ang unang plano si Tambaloslos pero very unpopular mga bay. Dili man gani maalsa-alsa ang iyahang ratings. Milyon-milyon na ang gipanghatag pero naaragi hapon mga higala sa pagpanungol ang iyahang survey result ng iyang survey ratings. Nanungol gyapon. So, nakapakong na naron si Bongbong Marcos presidente, di guni mo daog mangita gyud ta og lain. Para kita ra bagyoy presidente nga daghan kaayog nakawat, mas daghan pag nakawat sa amahan kuno mga higala. Namingon na si manang Aimee nga si Martin Romualdez maoy nagsira sa pangalang Marcos. Ginoo ko, huwag mo to mismo kanang imong igsuon nga mao'y presidente siya mismo mo'y nagdaot sa pangalang Marcos nga daot ng daan. Nga buot unta tabangan sa mga Duterte nga mahinluan ang maot nga imahe sa inyong amahan pero ang gihimo sa mong igsuon nagdugag pahinuog pangawat gikan sa kaban sa gobyerno. Mao na siya ang gibunyagan karon nga mao na gyud pinakakawatan mga higala nga public official o presidente we ever had para sa mga Pilipino. Siya na. Sir Bobby Narbay, good morning nimo po din Tungod sa bilyon-bilyon mga higala nga gipangkawkaw.
niabot og 1.3 trillion kadtong kinatibuk ang gipangharbat mga higala gikan sa mga pundo sa mga nagkadaiyang opisinag departamento sa atoang gobyerno. So karon, magmanok siya. Si Lacson ang diskarte, reconciliation kay di siya gisigurado o kakampi bagyod sa presidente ang mosunod. Unya asa siya. Panitan siya mga higala. Muna reconciliation. Si Lacson pod og si Soto ni diskarte pod. Kay gusto po si Lacson mahimong presidente, si Soto gusto po mag-vice president mga higala, kay kumudagan siya, nating tulos man siya kung mag-vice president siya, ang mapildig ako. Ha? Kaya ang gusto ni Lacson, siya mo'y mo gamit sa machinery karon sa gobyerno ni Bongbong Marcos para sure winner siya. Nakadungog ba mo nga giatake ni Lacson mga higala? Gikomentaryohan ni Lacson ang kining ato ang chairman sa Commission on Elections? Wala. Probably, usa siya sa mga beneficiary mga higala sa COMELEC. And he is also thinking nga pwede di ay nang ingon ana nga style. Kung ako mo'y pilion ni BBM nga ituboy nga mamahimong next president, ako ganing ayu-ayuhon karon pa lang. Basin ay matsambahan, ako mapili. So kana si Lacson nagpa-Atchop Boulevard. Mr. Malinis man kaha na siya. Walay bahid korupsyon mga higala ang pagpanerbisyo. Ganun wa ba siya komento anang klaro kaayong mga panika sa kini nga COMELEC? No? Ang sige niya batbat ang impeachment nga gusto gyud siya kuno nga mataral kay dito siya magpasikat siya sa mga Pilipino, magpasikat siya mga higala sa Malacañang aron siya gyud ang ituboy mahimong standard bearer mga higala sa administrasyon karong 2028. Next Mayon Tanosay, good morning din ha. Nakabalik na gid siya sa bangkal. Minaw na pod sa 90.7 Love Radio. Salamat. So mauna mga kaigsunan, kana si Kuan, Tito Soto, gusto niya ilugon gikan kang Chis Escudero ang liderato diha mga higala sa Senado kay gusto po na mag-vice president. Giuba nag-ayo ang iyang bungot mga higala sa pagka-senador, gusto na po siya mag-vice president. Total, kumudagan siya vice presidente sa 2028, dili man siya mga higala mawala pagka-senador kung mapildi gihapon siya. Kaya ba niya itong last election mga higala? Pildi siya ni Inday Sam. So mag-vice siya kang Lacson. Maunay ato ang basa din ha. Muna ang sigig pasip-sip mga higala sa Malacañang. Hilom ang tira nga kunuhay, wala sila mga higala mo birada kang Inday karon kay masuko man yung daghan man kay mga Pilipinong supporter sa mga Duterte. So ang ilaha kunuhay, legal nga proseso mga higala. Unsay legal nga proseso? Dapat, kung Mr. Clean si Lacson, iyan na nang tulisokon ang administrasyon nga sigig himo og illegal nga trabaho. Kung tinuod nga pro-people ni si Lacson, iyan na nang tulisokon ang administrasyon. Kanang COMELEC, iyaan na mga higalang tagtaron og imbestigar. Bakit na yung himo? Pero, wala. Ang sigig istoryang Lacson, gusto ko talaga mangyari ang impeachment para malaman, magkaalaman tayo kung totoo ba talaga yung dili. Kasi ang tao gusto, ang tao gusto. Magpasikat mga higala si Lacson. Kaya gusto mo daga na pong presidente. Kaya ginaklaim niya nga siya raday na ay abilidad nga pariha kang digong. Nga isog, na ay political will. May man to si Digong na ay political will. Abogado man to. Ikaw di man ka abogado. Mangonsulta ra gyapon ka ngadto sa ubang tao nga wala gipili sa mga
Pilipino. Diba? Oh. Awar ko na. Si Digong abogado, piskal. Baik yung kayo si Digong. Gusto niya nga siya'y ingnon nga next to Digong para siya mahimong presidente mga higala. Mauna ang iyang ibalandra nga na sa mga Pilipino para mo atsop kuno ang mga Pilipino. Kang Lacson. Muna iyang ibalandra nga na siya ay political will nga pareha kang Digong. Pero wala ilayo kayo. Pag-abot pa lang daan sa legal issue mga higala. Di ba? Anang impeachment. Klaro gyud kayo nga wala gyud siya hanaw mga higala pag-abot sa procedure. Tungod kay dili siya lawyer. Bisag unsa ka ka-bright, dili gihapon ka makasabot kaayo anang mga procedure because you are not a lawyer. Siyempre mo yung kag maldito kay ka nga PNP chief kaniadto bright kay ka nga pulis. Mo dili man ka abogado, lahi ra gyud ang abogado. Muna ingon lagi ni Digong, na ako'y bias anang mga abogado pag-abot sa balaod. Ma'am Christine Ampolokyo, ang iyaha kunong lolos BBM tuwa daw sa US. Tuwa gani. Kay maghimo na po ito uli dere. Maghimo na po ito og fake news atol sa suna. Nga okay na daghan na kayong investor nga mubo din higikan sa US. Istorya namin ni Trump nga bubuan ta din daghang investor. Bubuan ta din daghan mga higalag ulan ug bagyo. Stephen Rodriguez, good morning din ha. Di ba? So, usa tong isyo sa kini mga higalang impeachment nga yabag yung kaayo paminahon ang baruganan ni Lacson. Kaya pala yan gusto lang impeachment kay mauday ingos batakang balaod nga after kuno mag-file mga higala og impeachment kinahanglan mo action kuno dayon ang Senado. Usa pag-action sa Senado nga napay question of legality. Ang question of legality mga higala aning kasuhan sa impeachment is a condition precedent whether or not the impeachment trial may proceed. Nakasabot ba si Senador Pampilo Lacson anang condition precedent? Di ka makaproceed hangtod nga dili ni ma-resolve. Usa na nang isyuha dyan? Whether or not the prosecution panel who filed this impeachment complaint violated the 1-year bar rule ubos sa 1987 Constitution. It is a condition precedent on the impeachment trial because kung moingon ng Supreme Court, yes, they violated the 1-year bar rule. O saan para pag-proceed sa impeachment din na? O niya karon, giuna-una na ni mo proceed ng impeachment. Sige, nag-impeachment trial na dyan. Karon, moingon ng Supreme Court, you violated. Prosecution, you violated the 1-year bar rule. O saan ito na? Amang hipos na dili. Maghubot na nini nga ito ang rob. Kay wala man di ay ni, palpak man ni. Tanaw lang. So, imong subo ang mga senador ni mong kauban. Tungod lang sa imong uwag anang impeachment para magpasikat kag question dito kay kesyo PNP chief ka, kuyaw ka mo imbestiga kay dati ka nga pulis, kuyaw kay ka mo imbestiga. Sus Ginoo ko, panuhutan man puntag hinuna-hunaan na senador. Gilbert Jess, good morning. Bisan pa o kapila ka ma-PNP chief. Bisan pag kapila ka mapulis, di yung ka pwede makalevel sa kasinatian kahibalo sa usa ka abogado. Lahi gyud. Bisa ka nang nakataak lag law school mga higala. Naka-subject og mga procedure. Procedure usually, 3rd year College of Law na nga subject. Pag bisag diha lang, ang 4th year review naman na. Di ba? La Consial Josel Villapuerte, nakataak po na og law school. Lahi ra gyud. Taon-taon. Ato ni balikan. Humanamang pipila ka mga pahinomdom. Issue sa masa. Issue sa masa. Magandang umaga at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang taya ng ating panahon ngayong araw ng Martes, July 22,
2025. Sa ating latest satellite images, makikita po natin na dalawang low pressure area ang minomonitor natin sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Yung una, ito po kulay orange, nasa may silangang bahagi ito ng Calayan sa lalawigan ng Cagayan, around 370 kilometers silangan ng Calayan sa Cagayan. Samantala, yung isa naman po, may 1,000 kilometro naman, silangan ng Central Luzon. Posibleng isa sa dalawang low pressure area nito ay maaaring maging bagyo. Sa ngayon po, base sa pinakahuling datos natin, possible po yung nasa silangan ng Central Luzon. Ito yung nasa kulay red po natin. Ito po yung posibleng maging bagyo hanggang bukas. So patuloy natin itong imo-monitor base sa mga susunod pang mga datos na darating dito sa ating sa Weather Forecasting Center. So depende po sa magiging development ng low pressure area, maaaring magpatuloy yung epekto ng southwest monsoon na siyang nakaka-apekto sa kasalukuyan sa malaking bahagi ng Luzon at Kabisayaan. Makikita nyo po dito na marami pa rin kaulapan na magdadala ng mga pag-ulan sa bahagi ng Luzon at ng Kabisayaan, habang sa Mindanao naman mga isolated thunderstorms ang mararanasan. So mangyari pong tumutok sa mga latest update ng Pag-asa kung alin po dito sa dalawang low pressure area ang maaring maging bagyo hanggang bukas. Base naman din po sa pinakahuling datos natin, kung maging bagyo man ang alinman sa dalawang low pressure area, ipinapakita po ng ating mga latest data na posibleng ang maging direksyon nito ay pahilaga. So medyo maliit yung chance na ito ay maglandfall kung sakaling maging bagyo man dito sa ating bansa. But gayon pa man, posible pa rin talaga na magpapaulan ang hanging habagat at posibleng palakasin pa kung maging bagyo yung isa sa mga low pressure area. So as of 2 AM po, naglabas pa rin tayo ng ating mga heavy rainfall warning, makikita po natin. At habang nagla-live po tayo, in-update ito ng ating iba't ibang mga regional offices. So as of 2 AM po muna, makikita natin naka-orange warning pa rin itong bahagi ng Zambales, Pampanga, gayon din itong Bulacan, at ilang bahagi ng Calabarzon. Yellow warning naman yung nalalabing bahagi o ilang bahagi ng Central Luzon. Kasama din yung Pangasinan at yung bahagi ng Quezon Province at itong area ng Occidental Mindoro. Red warning naman po, ito yung pinakamataas na heavy rainfall warning natin sa Bataan, ilang bahagi ng Cavite at Metro Manila. Ibig sabihin po nitong heavy rainfall warning in the next 3 hours, magpapatuloy yung mga malalakas na mga pag-ulan na maaaring magdulot lalong-lalo na ng mga pagbaha sa mabababang lugar. At para sa latest update po ng ating heavy rainfall warning information, maaari tayong bumisita sa ating website panahon.gov.ph. Makikita nyo po yung lahat ng mga ini-issue natin ng mga heavy rainfall warning, thunderstorm advisories, mga general flood advisories sa buong Pilipinas. Muli po dito sa panahon.gov.ph. Samantala naman, as of 5 AM, meron po tayong weather advisory. Ito naman po yung magbibigay sa atin ng impormasyon kung ano ba yung maaring mga lugar na magkakaroon ng malalakas sa mga pag-ulan ngayong araw. Makikita po natin, posible po pa rin yung malaking bahagi ng western section ng Central Luzon, yung Bataan, Zambales, kasama dito ang Occidental Mindoro, Batangas, halos malaking bahagi po ng Calabarzon, maging ang Metro Manila, yung area ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, makararanas pa rin po ng malakas na mga pag-ulan ngayong araw. At gamit nga po yung ating mga heavy rainfall warning, bibigyan tayo ng update anong mga specific na lugar dito sa ating sa may kanlurang bahagi ng Luzon magkakaroon ng malalakas na mga pag-ulan. Bukas naman, araw ng Miyerkules, makikita po natin na maraming lugar pa rin na makararanas ng mga malalakas na mga pag-ulan, lalong-lalo na itong area pa rin ng western section ng Central Luzon, yung Bataan, Zambales, kasama yung Metro Manila, malaking bahagi po ng Calabarzon. Makakaranas din ng mga pag-ulan, na malalakas na mga pag-ulan yung Ilocos Region, kasama yung Bicol Region, Mimaropa at western section po ng Kabisayaan. Pagdating naman ng araw ng Huwebes, maraming lugar pa rin po ang makararanas ng mga malalakas na mga pag-ulan, partikular na nga itong Ilocos Region, Central Luzon, lalong-lalo na area ng Bataan, Zambales at Occidental Mindoro. Sa Metro Manila, posibleng medyo mabawasan na yung malalakas na mga pag-ulan, pero gayon pa man, nakikita natin lalong-lalo na nga po pag nabuo itong bagyo, maaaring magpatuloy yung malalakas na mga pag-ulan na dulot ng hanging habagat. Muli po, habagat pa rin ang magdadala ng malalakas na mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, kasama rin yung western section ng Visayas, kasama rin yung area ng Bicol Region at Southern Luzon. At ngayong araw nga po, inaasahan pa rin natin ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na sa western section ng Luzon, yung Ilocos Region, Zambales, Bataan, dulot ng habagat. At sa silangang bahagi naman po ng Luzon, makararanas din ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan. Sa Cagayan Valley, ang nakakaapekto na po yung trough
o mga kaulapan na dala ng low pressure area, lalo-lalo sa may silangang bahagi ng Calayan sa Cagayan, maging ang Bicol region at Mimaropa, magiging maulap din yung kalangitan sa araw na ito. Agwat ng temperatura sa Lawag 25 to 30 degrees Celsius, sa Baguio naman 17 to 20 degrees Celsius, sa Tuguegarao 25 to 32 degrees Celsius, habang sa Metro Manila 25 to 28 degrees Celsius, sa Tagaytay naman 23 to 26 degrees Celsius, sa Legazpi 26 to 29 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, makikita rin po natin na maulap pa rin yung kalangitan, na may mga pag-ulan sa may bahagi ng Palawan. Agwat ang temperatura sa Kalayaan Islands 25 to 30 degrees Celsius, sa Puerto Princesa naman 25 to 31 degrees Celsius. Malaking bahagi din ng Kabisayaan ang makararanas ng maulap na kalangitan, na may mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog, dulot pa rin ng hanging habagat, lalong-lalo na po sa may western section ng Kabisayaan, itong Western Visayas at Negros Island region. Agwat ang temperatura sa Iloilo 25 to 30 degrees Celsius, sa Cebu naman 26 to 30 degrees Celsius, habang sa Tacloban 26 to 30 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Mindanao, magiging maulap din yung kalangitan, na mas malaking tsansa ng mga pag-ulan sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, Barm, at kasama din po itong ilang bahagi ng Davao Region at Soc-Sargen. Habang ang nalalabing bahagi ng Mindanao, yung Northern Mindanao, kasama po yung Caraga, makararanas naman ng generally fair weather, pero posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ng temperatura sa Zamboanga, 25 to 32 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro, 24 to 31 degrees Celsius, habang sa Davao, 25 to 31 degrees Celsius. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala po tayong nakataas na gale warning, pero inaasahan natin nakatamtaman hanggang sa maalon na magiging lagay ng karagatan, partikular na dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Iba yung pag-iingat po, lalong-lalo na sa mga maliit na sakyang pandagat at maliliit na mga bangka na dito po sa may western section ng Luzon at dito rin sa may area ng Palawan, dahil nga po sa epekto pa rin yan ng hanging habagat or southwest monsoon. Samantala, ang araw natin ay sisikat mamayang 5:37 na umaga at lulubog, ganap na 6:28 ng gabi. At muli po, sundan tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook at YouTube, at sa ating website pag-asa.doc.gov.ph, at maging sa panahon.gov.ph, lalo na po meron tayong mga minomonitor na 2 low pressure area, at inaasahan pa rin natin na magiging maulan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon at Kabisayaan dulot ng southwest monsoon o habagat. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed Tuesday sa inyong lahat. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Alright, balik na may kala din sa tapanagkuyog sa programang Issue sa Masa. Samtang 48 minutos na nakalabay. Human ang alas 7 sa buntag. Now, nga nung muingon ka nga mudagan yun na si Lacson. Yun. O si Soto. Tugod sa ilahang estado mga higala. O sa ilahang mga gipakita. No? Nga kuan karon. Kini mga higalang o sa sakit pa ni sintomas. Nagpakita mga higalang sintomas. Si Soto o si Lacson kung mga pildi gihapon na, senador man gihapon na sila. Subot pa sabot, nothing to lose. Na og sila mga higalay padaganon, isip standard bearer sa tuang Pangulo karon nga si Bongbong Marcos ug siyang asawang si Lisa Marcos. Kay wala gyoy ratings mga higala si Tambaloslos. Mo na karon nga gusto na ilisdan mga higalas Tambaloslos din ha kay mag-unsa man kada sa Congress si kag leader sa Congress nga wa man gihapon kay pulos di man gihapon ka maimong presidente bisag unsa na lang imuhang gihimo kalas kay kag kwarta perti na dakuha sa kwartang nawala nato may pagibulsa na lang to diretso ano ba so may mangita gyud naglain nga standard bearer si Lacson o si Soto, mao na grabe mga higalang kuan pahumot. Kana bang kuan ba? Image building. Ang tawag ana niya, image building mga kaigsuunan ngadto sa mga tao. Pero once ang problema ani, identified ka mga higala nga naa ka din ha, ka grupo ka
labi na og himuon kag standard bearer ani mga higalang bangag nga administrasyon, bad shot gyapon ka, ex kagyapon sa mga Pilipino. Ha? Imong kalaban si Inday Sara, ingong katong una, Inday Sara still number 1 because she is fresh, vibrant, ha? Onya karon og imo nang engkwentrohon sa 2028 unsa na po imuhang istorya. Ingno na pod nimo nga her personality is tainted with doubt because of 125 million confidential fund. Dohe, she is not convicted. Mo na po na imong gamiton nga argumento. Sure ko, basta ka ni Lacson, ha? Ang diskarte aneron, no, pahumot sa admin para siya ay makagamit mga higala sa machinery sa admin. Wag yun siya anang kang kuan ba? Kanang ato ang kumilik nga gipang trabaho mga kaigsunan tumilabayng eleksyon. Wala yun. Oh? Kaya basit plano nga mao na iyahang gamiton, puhon-puhon kung magpapili siya may gala sa pagka-pangulo. Ha, taon-taon, ato ning tiwasan, human lamang pipila ka mga pahinumdom. Kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Love Radio. Panay tabagala din sa ito Barangkoyog sa programang Isyu sa Masa sa 90.7 Love Radio. Doon na 51 minutos ng kalabay, human ang alas 7 sa bundag. Padayon gyapon ta mga higala dinhi sa to ang pagdiskuter aning istoryas politika. Si Tito Soto gusto mahimong Senate President. Kay gusto siya ang mag-preside mga higala sa impeachment. Kaya nagtuog siya nga madayon gyud impeachment. Si Lacson gusto pod madayon ang impeachment. So, murag, kuan na kayo ba? Kanang halata na kayo may gala. Kaya siguro, si Lacson mo ay magsigi mga gala, question, magsigi gunit sa microphone, magsigi mga gala ka, pusilan sa kining kamera sa mga media, nga tion nga to sila ha. Kaya siya mo ay mag-question niya, magpakita kuno sa iya ang gilas as police officer. I am investigating, mga sensitive issues. Magpa-impress sa mga tao nga kuya siya mo imbestiga. Unya, permi mga higala granted ni Soto ang iyahang mga motion niya. Okay. Sila ang magdula-dula niya. Pag-abot mga higala sa May 2028, dagan dayon ang duha mga higala magtandem dayon standard bearer sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Mao na nay. Nakita na to din ha mga higala nga plano. Kay si Tambaloslos, murag pailis daw naman gyud na kay wa man gyud na siya pulos. Di man na makadipinsa mga higala ni Marcos da Jr. Panahon nga wa na sa pwesto ning naisgutang administrasyon. Og kaliguan siya kasong pagpangawat og uban pa mga higalang gihimo niya nga mga kabulastugan atol sa iyang administrasyon. Kisa may mo dipinsa niya nga di man gyud na mo daog Tambaloslos mo na mangita gyud na siya og standard bearer. Si Lacson ang nagsigi mga higalag iming-iming ana. Kay Mr. Clean kuno siya. Ang problema aning ilaha mga higalang plano karon nga idayon ang impeachment. Kay para pakualawan si Inday at the same time magpasikat si Lacson og si Soto kay mudagag presidente vice president mga higala sa 2028. Nya ilahang dauton bahalag din na makumbikto si Inday. Ang importante musikat ta plus masunog si Inday. Bahalag di makumbikto. Importante ato lang din sa sunugon. Kay masunog na si Inday, musikat ta. 2 birds in 1 stone. Ana ang plano siguro mga higala sa mga panawak. Ana siguro ang ilahang plano. Pero karon pa lang na anay dakong problema ang giatubang ang prosecution. Kay nagbahad na mga higala ang mga senador, ang mga Senate juror nga kauban ni Lacson og ni Soto
nga i-contempt kaning mga miyembro sa panel sa prosecution gikan sa tua mga higalang House of Representatives kung dili nila sundon ang impeachment court. Unsa man di ay order sa impeachment court John? Ha? Nga dili nila sundon, uwa nila gisunod nga posibleng i-cite in contempt sila mga higala because ang kining impeachment court nagyapon ni contempt power. Ang mga congressman pwede gyapon na nila makontempt because ang kini mga higalang rules of court, naman sa rules of court, is also is supplementary sa impeachment procedure mga kaigsuunan or proceedings. Supplementary. So kung walay established rule ang impeachment court, the impeachment court shall resolve mga higala, no, anang paggamit o kining legal procedure, no, ubos sa ato ang legal procedure mga higala as supplementary or kung kulang-kulang ang ilaha mga higalang established procedure atol sa impeachment trial, they will use the rules of court as supplementary mga kaigsuunan. Mo na din. So, kung ingon ana ang proseso, therefore, na ang mga higalay contempt power ang impeachment court. Subutuhan na nila whether or not they will contempt the congressman nga naglangkob mga higala sa prosecution panel. Unsa di ay issue dyan? The trial court, the impeachment court, no, had asked the prosecution panel to submit their pleadings or reply mga kaigsuunan apan hangtod karon wala mga higalay na submiter. Nagsigilag pa-interview tagaw-taw sa media ang mga congressman. So therefore, nakapakong na sila nga dili gyud mga higala madot lang si Inday anang impeachment complaint. Ang ilaha na lang din ha nga mudaog sila sa political propaganda nga si Inday wag yun ayaw nangawat yun nag 125 million nga confidential fund di gasto lang na pulo ang 11 kadlaw. Sige yaw-yaw sa media, pero pag abot dito sa mga dokumento, mga impeachment documents mga higala, wala di ay sila'y nasubmit nga pleadings or reply mga kaigsuunan. Gi-ask sila nga mag-submit og pleadings o reply sa impeachment court, pero hangtod karon wala. Nagsigirag bula-bula ang ba mga higala ngadto sa mga media outlet. Media reporter. Mong makasampon. Good morning din ha. No? Need you di ay nila June nga puntiryahon og isyu si BP Sara para pansin sila wa na'y serbisyo sa katawan. Mao kinay tumong din. Kay mudagan si Lacson ug si Soto, tandem, President ug Vice President respectively sa 2028. Magkakwarta pa sila kay sila mo'y mugamit sa machineries gobyerno. Ang lugmok na nato mga higalang gobyerno, tiwasan pa nila na. Tiwasan pa nila. Ilaan ang gamiton. Hasta na mga higala si George Garcia, gamiton pa ng Lacson o Soto o Apil. O mga parot na sila, nating tulos man. Nga naman. Senador man gyapon na sa 6 years term man na sila, di man na sila mga higala ipso facto resign. No, dili na sila ipso facto resign. Automatic resign. 6 years ang ilahang term. So naapa sila may galay 3 years sa 2028. Balik paghihapon na sila mga kaigsuunan. Kung mga pilde. O buinason, mapresidente si Lacson. O makatika si Garcia mga higala. Kaya hantol bas 2028 pata ni si Garcia.
o dili siya mga higala mapapriso ni Attorney Respicio. Aning 50 million counts of cybercrime iya gihimo sa mga computer sa eleksyon mga higala, including ang pag-impluwensya, pag-tamper, pag-delete sa election result mga bayan. So karon, kay wala man mo submit o wa pa gyud maka-submit mga higala. So ang panlantaw sa impeachment court ana is a defiance to the order of the impeachment court. Pagmagahi, pagsupak sa kamanduan sa impeachment court. Ang House of Representatives o ang House of Senate, equal body na sila kung dili impeachment ang istoryahan. Kung ang istoryahan panday og balaod, equal body na sila. Pero kung ang istoryahan impeachment, dili na sila co-equal body mga higala. Tungod kay ang House of Representatives maoy prosecutor, ang House of Senate maoy huwis mga kaigsuonan. Subot pasabot, taas na ang level mga higala sa mga senador kung impeachment ang hisgutan. Therefore, pwede mga higala makamando ang kining mga senador. Ikontempta mo kay wa mo motuman sa amo ang order as an impeachment korte. So number 1 ani mga higalang makontempt si Leila de Lima ni. Ay siya ra baday head sa panel mga higala sa mga prosecutor. Ang panel sa mga tagapag-usap sa kaso ni Inday. Muning kani bitaw si Lacson o si Soto bantayanan kay ni. Wa man ay rason nga daghan kay mga senador ang giasluman ni Soto mga higala. Si Lito Lapid ray murag pabor kay siya hag si Po, ug sa panang uban nga naay linyada mga higala sa pikas. Pero kung ang linyada nimo, ang linyada sa usa ka senador para sa katawhang Pilipino, di yun na mga higala mo uyon sa ilaha. Nganuman, kabalo na sila kung unsay naa sa utok ana. Lip service o personal interest ra gihapon na. Gusto nila ipahinabo ang impeachment, pasikato ni Soto si Lacson sa impeachment, i-grant permi siya, patingugon permi siya sa impeachment trial, si Lacson, para musikat og ayo sa impeachment trial, mag-cross-examine kang Inday Sara para musikat siya para sa 2028. Iyan na ng suknaon ang Malacañang. Ako na ang standard bearer. Ako na, Onya si Soto ang ato ang vice president. Total og mga PLDM senador man gyapon ni. Maunay nakabaho mga higala og tik-tik. So kani si Congressman De Lima. Kung di ni siya mosunod kuyog ng iyahang mga kakusa din nga mga prosecutor nga mga congressman. Makontempt. They might be cited in contempt mga higala for defying the order of the impeachment court. Unsa kahay penalty ani? Unsa kahay penalty? Or magbutuhanay ang mga senador nga i-dismiss na lang yun because the impeachment complaint cannot stand for trial due to the absence of the prosecution. Because the prosecution shows no interest in pursuing the impeachment complaint. Wala, ma-dismiss. Wa pa na ilabot kung muingon ron ang korte mga higalang, Korte Suprema nga, yes, they violated the 1-year parole, dismiss. Luoy si Lacson, di mo sikat mga higala. Ang plano nila ni Soto nga siya mo'y paistoryahog permi sa trial sa impeachment, di madayon luoy. Mangita na lang og laing isyo para mo sikat na po.
katong kuratong baliling, nindot to banahawon to nga isyu para sikat. Si Lacson, ingon ni Digong kaniadto. Nganong di man si Lacson ang imuhang i-recommend, Mr. President. Delikado na si Lacson. Mo na word ni dili makumpiyansahan na si Lacson. Delikado na. Mo na tinor ni Digong mga higala. Alang kang Lacson. Delikado na. Basin paon niya. O i-martialo ni dayong human siyang term presidente, i-martialo na po o sabon ang batakang balaod niya, siya lang gyapon ang presidente. Diba? So, delikado. Mo na nga, dili saludo mga higala si Tatay Digong anang Lacson. Kay na ay criminal tendency si Lacson. Pwede siya mga higala mo transgress sa mga existing laws. O sa inato pa mga higala, si Lacson maayo na mo gamit og pinulis na style. Base gamito na niya iyahang abilidad nga pinulis gapon once mapresidente siya. Delikado. Murag mao na inana ang tenor mga higala ni Tatay Digong. Anong kanang word nga pinulis? Murag na tagaan man og bad connotation. Di ba pag pulis mga higala nindot man unta paminawon, pulis. Ang image ba peacemaker ka, you are implementor, balaod niya law abiding citizen, di ba? Pag pulis. Pag na mga higalay ka ng word nga police character, pangit na paminawon ka ng magpinulis, murag ang dating minaro, murag napangit na may noong image mga higala. Maybe because dili tungod kay ang tanang pulis naghimo ana. Maybe because na ay mga daghang high-ranking official o bisa mga dili kay high-ranking official sa tong kapulisan nga adunay ingon ana nga karakter mga higala. Muna nga nahimo ng expression sa mga ordinaryong tao nga pinulis man ang style nimo. Usa nang pinulis. Kanang mandilinsya na pugkas ko ang sigarilyo, pinulis man imong style. Usa nang pulis dai sig pandilinsya. Diba? Luoy po taon tong mga pulis nga di mandilinsya. Unya imong ingnon nga pinulis man imong style. Nagsuot na ba po sila parehong uniform? So na kuanan gyud. Namantsahan. Ang imahe mga higala sa ato ang PNP. Okay, mismo sa baba gikan sa mga ordinaryong tao. Mulitok naman pinulis man imong style. Di ba? Mao na ka Tatay Digong. Kulang na lang maingon si Tatay Digong, dili ko anang Lacson kay pinulis ang style ana. O sa magud na anang pinulis nga style. Minal dito ba? Minaro di mo sunod mga higala og proseso. Burag walay Diyos mga higala, walay moralidad kung mo istorya. Nga supposedly ang pulis peacemaker mga higala. Taas kayo nagmorality pag peacemaker ka. Tigbantay para sa kalinaw. Kung magubot, musibat. Kay sa kalinaw raman, tigbantay alang, dili tigbantay sa kalinaw, tigbantay alang sa kalinaw. Para malinaw ba, bantay perme, para permanente ang malinawon nga sitwasyon. Dili kay tigbantay lang ka, mubantay ka lang o malinawon, pag magkagubot, walay pulis. Diba? So mauna mga kaigsunan nga dili kumbinsido si Tatay Digong yun ana ni Lacson. Pero kinsa pa man be sa inyong tanaw, kinsa pa man imong standard bearer? Si First Lady, panagalo niya presidente, Ginoo ko. Naapanay kaso dito sa US atong kantanto ko. Nagsuot-suot panarog punsiras mga higala sa kanang unbail nga tao dito sa US siguro. Nya. Kisa pa yung mga personality. Ikuan daw ba? Hunaan ninyo. Nga pwede maimong standard bearer, president o vice president sa administrasyon alang sa 2028 presidential elections. Ato ni may galaon niya nga balikan, human lamang pipila ka mga pahinumdum. Isyu sa masa! Isyu sa masa! Isyu sa masa! Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga.
Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong. Ang mga sintomas ng rabies sa tao ay lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga o pamamanhid ng sugat, takot sa tubig at hangin, pagkairita o pagkabalisa, pagbabago sa pag-iisip at pagkaparalisa. Ang mga senyales naman ng rabies sa hayop ay pagbabago sa ugali, pagiging agresibo, labis na paglalaway, pagkaparalisa at pagkatakot sa tubig. Ito ay maaaring maiwasan kung mapababakunahan ang mga alagang hayop at huwag silang hahayaang gumala sa kalsada. Iwasan ding hawakan o lapitan ng hindi kilalang mga hayop. Alamin kung may malawakang pagbabakuna ng mga aso sa inyong lugar at maging responsableng pet owner upang labanan ang nakamamatay na rabies. Ganito. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik na may gana din sa ito panagkuyog sa programang Isyu sa Masa. Samtang 11 minutos na kalabay, humanang alas 8 sa buntag. Good morning din diha kang Joey Tuburan. Ha? May buntag ni mo diha dong sa mga taga Bansalan. Ayan. Oo. Mga kuan din na, no? Kanang mananari o mga mananapa din na sa Bansalan. Ay, nako. Si Laila de Lima John, pwede managhanapod na ang mga Junel din ha, no? Si Junel mao man ni mga higalang giapil og imbestiga kani adto sa kining legislative inquiry. Gipangutanag, ano pala ang tawagan nyo ni Secretary Laila de Lima? Paano ka pala niya tawagin? Ingon na yon si Junel. Ang kuan daw ang tawag ni Laila de Lima sa Junel. Junel. Oh, Junel, matay si Laila de Lima. Batan-o pa si Junel. Idara naman Laila de Lima sa isintaho naman to the time. Si Junel, mga naapa siguro ni mga igalas 20 kapin, 30. No, batanon. Hilig po ni si Laila de Lima batanon. Mura po din si Mami Junisha mga igala. Ha? Huwag ganin nakapangutan na ta. Anong naagay mga babae nga hilig o batanon nga lalaki? Oh? Ha? Naging mga babae nga mahiligon gyud mga igala og batan-on nga lalaki. Oh, gusto gyud nila kanang siguro kanang high speed gyud siguro, ha? High speed gyud. Oh. Murag nakahandos power coffee permi. Hagunoy karon June 1:30 pints alas 10 sa buntag magsugod. Ang uban gipangmila-mila pa to gabi dito mga igalas matina, no? Dagha mga igalang intipos matina 91 kagabi eh. Anyway, kani mga igalang istorya manggod, no, aning impeachment. Kuan na kay kanang samok na kayo, balik-balik na lang kanunay mga igala. So kung wala na gyud na pulos, although na mingon siguro na sila nga na may proseso go, di man ma-dismiss outright. Bisag nakabalo na tag unsay paingnan ana. Nakabalo na ta nga ang paingnan ana dismissal gihapon. Pero nalagi proseso nga ginasunod. Natay gina-mention mga igala kaganiha nga parehaan ang gi-question karon sa mga abogada ni Inday dito, mga abogado ni Inday sa Korte Suprema ang legalidad o constitutionality anang impeachment, third impeachment complaint or fourth impeachment complaint nga wala na mahaom sa prohibition mga higala sa atong 1987 Constitution nga within 1 year dili ka pwede mag-file og another impeachment complaint against the same public officer or kining impeachable officer. So ang 1 year bar rule, na-violate yun na siya mga higala. So kung karon
mag-proceed na ka, wala pa ning resulta hagikan sa korte, o sa may tabuan ng impeachment trial. Ha? Dako ba nag-budget? So, hubuo na po na sa mga senador ang ilahang rob. Uy, mali man di ay ta. Ha? Wow, mali man di ay ta. So, ang liderato may gala sa Senado, o boss ni Chis Escudero, maniguro yun na, nga di sila maulawan. Because, again, ang legal issue pertaining to the constitutionality mga higala aning niskutang impeachment complaint against Kang Inday, dapat ma-resolve una mag-convene mga higala or una mag-proceed ang impeachment trial. Actually, naka-convene na sila. Ang ingon lang man mga higalas balaod, convene, dili man trial, diretso. Pausa ka maka-proceed karon og trial og naapay gina-resolve mga higala nga issue. Wa papod makasubmit po og pleadings nila o reply. Unya karon huder-hudero na nga proceed. O sa pag-proceed ana nga wa man gani mo mag-comply kung unsa ang gi-order sa mga impeachment juror mga kaigsunan. Nga mo submit mo sa inyong reply, mo submit mo sa inyong pleadings para maistudyoan. Tungod kay kamo man ang maunang presentar og ebidensya because he who accused must prove the accusation. Niingon mo nga na-violate ni Inday ang Graft and Corrupt Practices Act o sa pa na mag-ground for impeachment, you have to prove, you have to show your evidence. Pero atong karon wala pa mga higala, o saan ang pag-proceed ana? Sir Jaime Balnig, good morning. Gusto sila og kusog nga liderato. Now, atong pangutana karon, kinsa man mga higalay pwede mo og standard bearer ni Bongbong Marcos. Ha? Kinsa may pwede mo og standard bearer? Una-una daw mo kayo, si Toby Tiangco ba ya? Ni Piait na nga ang kanang komitiba diya may gala nga in charge sa budget din na sa House of Representatives. Dapat butangan daw nagdili na tao Martin Romualdez kay burag tao na daw gyapon ni Martin Romualdez ang butang din na. Saipon gyapon ang kwarta mga gala sa gobyerno. Mao gyapon may tabuhan ning trabaho. Mula nagpahinomdom si Toby Tiangco, ang campaign manager sa partido ni Bongbong Marcos nga nag-away na rog si Martin Romualdez, kay wa daw makadaog ang mga kandidato sa administrasyon kay giugom wa na gihimo si Toby Tiangco. Mo na yung Toby Tiangco karon di dapat na din ang mga atap si tambalos-los may mugunit ang mga juicy committee din na sa Congress kay mao gyapon ni may tabo ugomon gyapon ng kwarta malipat mag-insert na po na og budget. So mo na ang trabaho nila din ha. Engineer Joe Indrina, good morning nimo din ha. So kinsa man sili tulapit di mo na to presidente. Wala mga higala. Kisa man si Ontiveros na pod. Nya ipares ni Lini Robredo. Sus Ginoo ko. Kay niingon ba to si Ontiveros nga mudagan daw sa may galag presidente. Sa man tayo mo boto ani Ontiveros ang mudagang presidente mga higala. Kinsa man ang yang vice president si Kuan Francisca Castro, katong nakumbikto maigala sa kasong child abuse nas Davao del Norte. Porbida. Wala na gyud maigala, walay lig-on nga kini mga kaigsuonang standard bearer ang administrasyon alang sa 2028 elections. Si Inday labihan kakusog. And it is incumbent upon the Vice President to choose kung kinsa ang yaha mga higalang himuon nga standard bearer po pagkabisi presidente mga higala. Ronel Abiliana, good morning din ha. Jorel Tunso, mayong buntag ha. Kamo Ronel Abiliana og Jorel Tunso pahinumduman talang mo. Nga perting daghana na ron ang naay mga HIV ug AIDS sa Pilipinas. Pahinumduman talang mo. 139,000 na as of March. 139,000 kapin. Last year, 26,000 lang. Karon 139 pertinasa. Taasa na sa ihap. Ikaw po, Jojo Indrina, pahinumduman ta ka. Kay sige ra ba kag
out of town. Ha? Oh, di ba? Pahinumduman talang mo. Kay ang uso ron nga istorya mga higala, dili na nang ayaw cool kay bata pa kukul. Lahi na. Oh? Ayaw cool kay na ako'y HIV cool. Mao na roy uso mga kaigsuunan. Dili na nang ayaw cool kay bata pa kukul. Ha? Ayaw cool kay na ako'y HIV cool. Patay kang bata ka. Unya diha na mo istorya may galag na human na kag panarapo og tualya na patay kang bata ka. Taw, balik taw, manlaman pipila ka mga pahinumdum. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Yan ba mag-memorize yan? Basic! Love Radio! Balik na may gala din sa ito palagkuyog sa programang Isyu sa Masa. May buntag din na kang Alex bye-bye. Si Boy King Ino. Si Tating Uruyan. Mayong buntag. Kalawa si Jojo Indrina daw uyang. Kaning ako, awa ko ba ingon? Nga si Jojo Indrina, si Jor Elton Sobalasico, o si Ronel Abiliana, mahilig og chicks. Ang akong gingon din pahinumdum lang. Reminder. Kaya bitang linog na may reminder. Ang bagyo na may reminder. Usa pa na mga reminder. Reminder lang. Para mapukaw ang nahinanok ninyo nga mga binuhatan. Binuhatan na gyapon. Ito daghan na kaayo mga igalang ipang HIV ron. Kanang mahugno lang ganig kalit ang lawas. Ha? Parehaning mangkaw kagabi ako nakita na hugno maglawas og kalit. Ingon daw siya, simba ko dyan, oy. Sige kong lulag basketball, perti na ko singutang yung pera. Sige di ko ginasingot. Kaya simba ko. Bitaw, good morning din na kang Kaumings. Kulang sa swerte, Kaumings. So, derita, aning, wala naman tayo nakita ang mga galang standard bearer, porbida. Kisa pa may mo na itong standard bearer ni Marcos. Ang iyang anak, si Sandro, sus ginoo ko. Kadtong mo inom og tubig nga usapon mga igala. Mo inom og tubig usapon. Hindi na basta-basta pong abilidad oy. Iniglad ox tubig ng bottled water mga igala usapon. Derita, sa istorya nga natikasan si Manny Pacquiao, mutuo ba mo ani? Natikasan si Manny Pacquiao, reklamo ang mga fans sa pambansang kamao. Pambansang kamao ni Manny Pacquiao kay living legend ni Maygala pag maghisgot tag boxing. Pero kung mosulod siya politika, pambansang di kamao siya. Kay sige ra siya mga higala o pangwartahan anang mga politiko, mga pastor nga nag-alirong sa iya. Muna siya gitawag og pambansang di kamao pagpolitika. Pero kung boxing, pambansang kamao. Maibot ang imuhang lagay, anak. Gisnel Salaom, good morning din ha. So, ang ingon, si Pacquiao magiday ni daog. Amot mo say, kamo, be, sa inyong analysis daw din ha. Maminaw ko sa inyo ha, o sa tanaw ninyo. Si Pacquiao, gino, ako sa kung tanaw po, bro, si Pacquiao, tungod kay ang nilanding sa naong ug sa lawas mga higala ni Mario Barrios. Mga quality punches gyud. Supposedly, siya na gyud mga higala ang nidaog ato nga fight, no? Kung ang ato ang hisgutan sports. Siya gyud ang nidaog,
Ang mga tao nga nag-witness mga higala, makahusga man yun. Pila ra kabog judges, unom. Tulo. Dahil dua-dua kamata, unom na kamata, ikumpara ni mo mga higala, sa daghan kayo, milyon-milyong mata nga nagtanaw sa fight, nga moingon yun nga si Pacquiao ang daw. So, wala si Pacquiao, people's champ good siya. Dili siya mga higala, WBC champ, people's champ. Ano mo na iyang title? Ma'am Jocelyn, tumanday, good morning din na. Di ba? People's champ, dili WBC champ. Okay, wa man niya mailog mga higala ang bakos ni Mario Barrios. Ingon mo ni sakit lagi daw sa mga Pilipino basta mapildi mo ingon dayong gitikas. Pero murag tinuod man pod gyud. Nga natikasan si Manny Pacquiao. Hinumdumi ang atong ginahuna-huna sports. Gusto ta og fair. Kinsay ni daog dapat mautoy mo daog. Pero ang management o organizer mga higala sa WBC o management sa MGM Arena, they mean business mga higala. Dili lang kay sports. Kung sa'y bot pasabot ni mo. Tungod kay ang ilang tumong negosyo. Testing sila mga higala sa water kung naapabay amor si Pacquiao sa mga tao. Makagather pa ba siya o crowd, audience mga kaigsuunan sa MGM Arena o sa pay-per-view. Moto, gitistingan siya. Try to imagine, si Manny Pacquiao rank number 5 Russia sa WBC tungod kay more than 4 years na siya mga higalang wala mo fight. So, rank number 5 na siya. Kaya napildi po siya the last time. Ang pangutana dito, nga nung gi-fight siya sa champion, unya, ang champion, pildi pag yun unta kung buot huna-hunaon. Because, ang organizer mga higala sa MGM Arena o WBC, they mean business. Ilahang gitistingan kung naapabagyo'y market si Pacquiao. Mao na, nga ila na pong hatagan o rematch kay, uy, daghan pa man yun ay kaayog fan si Pacquiao. Ma'am Eva Tongson, good morning din na muling tutor na minaw. Si GR Modede Sabido, o ang iyang papang si Roger. Good morning. So, negosyo man ang ila. Tarawa, di ba? Mu-schedule na po dayon mga higala rematch kay daghang pang mananaw. Kay nindot ang fight, daghang mananawan. Di ba? Si Morales, kapila gipa-rematch mga higala sa mga organizer o si Pacquiao. Pagkahuman si Marquez o si Pacquiao, kapila sila nag-rematch. Because ang mga organizer, mga higala, pera-pera yan. Wala na magtanaw, kinsay daog, diya kinsay napildi. Ang ilaha din unsaon tani, nga naapatay sunod nga exciting fight para sa MGM o sa WBC. Mao na ilahang isyo nga ginaatubang. So ato ning tablaho ni, para makamugna gihapon og ingon ani kadaghang crowd ang MGM Arena og ato ang pay-per-view. Mao na mga higala ang tinuo din ang istorya because they mean business mga higala. Bisag mayon ta nga na may dakong sindikato ana. Klaro na kaayong pildi gipadaw. Tungod kay kung ilahang ipapildi mga higala si Barrios, magmugna na po sila og laing match para kang Pacquiao. Although exciting, pero taas pa kaayo ang negosasyon. May nang iagi sa diri og rematch kung kinsay mapildi, tagaan na po og lain mga higala. Efficient ba? Efficient matchmaking. Because efficient matchmaking mga higala
sa boxing is also an efficient business strategy, mga kaigsuunan, para makakwarta. Diba? Kuya Jun Cordoba. Oh, good morning din ha. Dapat efficient. Sagad-sagaron yun, mga kaigsuunan. Oh, hangtod na apay market ang Barrios Pacquiao fight, sagaron tara. Oh, kaysa mag-negotiate na punta. O nya, di pa ta makauyon sa partidahay, ang mga manager, ang boxer, di pa magkauyon. O, laban so kanina siya, negotiate. Tama na. Usabon lang nato ang partida, kay nag-draw man sila. O, para kunuhay na ang mga higalay kabag-uhan sa kining promotion. Pero actually, business gina siya. Kay kung ila mga higalang gipapildi si Barrios is a rising superstar claiming the WBC boxing world, mga kaigsuunan. No? Og ilang ipapildi, ilang tumanon ang tinuod nga naitabo sulod sa luna, mga higala. Kisa maroon ilang si Turman, ilang pa ang napildi man ni Barrios. Unya si Pacquiao, idara na. So magbaba, mga higala, ang attendance dito sa MGM Arena, di na sila maka-expect nga nakadagan. Maining ato sa nga i-rematch. I-rematch na to para daghan ang ma-excite o maingon kinsa gyud kaha sa duha. Mutangan na yung title, Final Judgment. Mura po katong istoryas pastor, mga higala. Moabot na ang Ginoo, ipang turnover na inyo ang mga property diri sa simbahan kay Final Judgment. Ang nga na nagtitulo na yun. Pacquiao Barrios 2, The Final Judgment. The Final Judgment. Taghan kayo, mudugok na po dito, mga higala, sa MGM Arena. Moingon na po, tanaw tani, kinsagyo mo daog ani nila. Silip tag pay-per-view, bayad ta. Oy, good morning din na, kang my friend Ram na Wadi. Sa iyahang sa to, iyahang satellite, daghan nakabenepisyo day ato, no? Grabe niyang post sa Facebook. May buntag din na, my friend. So, kini mga higalang strategy, business strategy ni. O sila makuha nila ng sports lang, kundi sila, mga higala, mag-isip of what is next. Di ba? Because ang imuha din is to create a fight which is exciting, mga higala, para tanaw. Fight nga walang ka latoy-latoy. Kisa may mutanawa na, di mahalin ang pay-per-view. Kayo mudugok dito sa MGM Arena. So sila nakita, uy, nindot ni. Exciting day ni, ato ning butangag rematch. Itabla sana, itabla. Hello, Kuya John Burst. Good morning to you and to your listener. Palihog, Kuya John Burst. Pa-shout out kay Kuya Engineer Limuel Julapong, CEO, President sa E-Train Tisda School. Dapitas may Panabo. Good morning ninyo po din, mga kuya na to. So, mauna, mga kaigsunan, kinahanglan, tablahon. Bisag daog sumani Pacquiao. Para napailain, mga gala, rematch, dako na pug income sila. Dako man pug income sa Pacquiao. Billion pesos man pud ang income ni Pacquiao. As Jinky gani nga di na mo bulag ni Pacquiao. Kay hurot-hurot na ba ilang kwarta? Di ana po billion, Jinky. Daray. Paita, mga higala. Nauna pagka bangkarotes Manny Pacquiao kaysa kay Lula Junicia, nga ingon sila mahurot din ang kwartang Lula Junicia kay nagmintin og batan-on. Mahurot maayo pagkamanis ni Lula Junicia. Tabigi po lagi daw kay Lula Junicia muhatag og talent pi siyang batan-on. Perdumog ang TF. Good morning. Yun, shout out sa mga kauban diri sila Flor, Benji og Nida. Busy kayo og panahi sa may balusong Matina. Usam na inyohang gitahi din ha. Pariha baka na inyohang gitahi din ha. Sagi tahi din ha ni Kuan. Kining Alan Cuarto o sa may Lubugan.
Ha? Or kanang inyong gitahi din na, parihan na sa gitahi ni Crispin Rimulya. Sige, panahi og isyo para masumpay nga ito kang Tatay Digong o kang Inday Sara. Klarohan na yung tahi-tahi din ha. Ha? Mga kugihan kanang manahi mga higala, kanang mga sastre, kugihan na kasagaran. Kugihan. Kuti man ang trabaho ng sastre. Mubo kag pasensya ana. Wala yun. Dili ka mahimong effective, di ba? Hoy, 35 minutos suman mga higala ang alas 8 sa buntag. So, kanata lang naitabo. Ayaw na lang mo kuan ana nga moingon ta nga si Pacquiao. Yes. Si Pacquiao sa mata sa mga tao, si Pacquiao gyud daw. Mo bitaw lagi nga bunyagan siya People's Champ. Dili siya WBC champ. Okay. Ang WBC kang Barrios. Retain. Na-retain ni Barrios. Ha? So, ato na lang atangan ang rematch kay entertainment lang man ni. Malingaw lang taba. So si Pacquiao bisag 46 anyos na maka-entertain gihapon mga higala. Talag sa una na. Kanang idaran ka na sa activity ba? Na may bata pa ka pero sa imuhang activity idaran na ang tan-aw sa mga tao sa imuha. Kay kanang ang imuhang activity murag para lagi sa mga batanon ba? Maybe because very extraneous, very physical, na kinahanglan o kanang kuan pa ka sharp pa kay mga reflexes mga higala. Kining boxing, mo po ni. Ang requirements mga higala ani, bisan pag kanang 46 bata pa man, ang tan-aw sa mo ana, idaran ka na gyud. No? Idaran ka na gyud. Kana ganing ang imuhang edad mga 40 o niya, manguyab ka o kanang mga napas mga 26, 27, tiguang naman kay tan-aw sa imuha ana. Ha? Oh, tiguang na. Tan-aw sa imuha ana. Nanguyab kag batanon o nanguyab ka og tiguang. Ha? Ambot lang gyud nganong na ay mga babae nga mga idara na may gala gusto gyud og batanon. Bisa gidinggoy na sila, pangwartahan lang gusto gyud. Gusto gyud. Bisan pag ang batanon mga igala closet queen mga kaigsuonan, ha? Didoso na kay dado na kaayo ang pagkalalaki. Alasiki gihapon mga higala. So, nganong naagi mga ingon ana Jojo Indrina, ha? Unsa gyud ka ng sakita na? Pari-pareho mo ka ng sakita anang giingon nila mga higalang HIV. HIV. Paita no? Pangwartahan. Pagkahuman, pagbiyaan na sa batanon, ha? Sige nagpamuyboy mga higala. Ako'y naghatag. Oh. Ana ba? Oh, katong ilahang mga gipangkaon luoy. Wala na dito mabalik to. Ha? Ma'am Elsa Kyutso. Pariho sila ni Rapi Tulpo Jun. Atat na atat. Otro po ng mga tulpo. Ha? Wa po na'y klaro mga higala. No? Tabangan lang ka kung worth for news item or pang-episode ang imuhang problema. Pag dili gani, ordinaryo rin imong problema, padapli na din na ni Tulpo. Ipoy Kuya John Burrs, ang ring side ticket 1 million ang sa pinakataas nga lingkuranan 5K billions ang gikita sa MGM Arena sa mga audience. Mao gani. O di basta-basta Ha? So, pag rematch ani, daghan guning mananaw. Kaya mo ingon man ng mga tao, subay sa advertisement, final judgment ni, naapabagyog kahay apog si Pacquiao. Maritain pa ba kaha gihapon ni Barrios ang iyahang bakos? Kinsa gyud sa duha, ha? Ang isa nakig-away sa garbo, ang isa nakig-away mga higala sa iyang eksperyensya. Oh, di ba? O uban pa nga mga isyu. Totoo, balik tayo. Manlamang pipila ka baga, pahinomdom. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa.
Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio! Alright, balik na may gala din sa ito kuyog sa programang Isyu sa Masa. Samtang doon na may galay 42 minutos. Ang nakalabay human ng alas 8 sa buntag. Live pagyapunta sa 90.7 Love Radio. Now, daghan ng utana. Unsa may ato ang ma-expectar dyan sa State of the Nation address sa ato ang presidente? Gibaha ang Mindanao, gibaha ang Visayas, karon gibaha mga higala ang Luzon. Sa July 28 ang State of the Nation address. Well, kung ako yung pagutan-on mga higala, pipila sa mga posibleng i-mention nga accomplishment niya mga higala ni President Bongbong Marcos the Jr. Ang una, iyang travel dito sa US. Manghambog na po na ang presidente mga higala nga daghan na siyang nakumbinsi nga mga investor nga mobo din his Pilipinas. Atong una pa man katubang murag unang tuig sa iya mga higala pagkapangulo nga daghan daw mobobong investor din. Wa man. Hangtod ka wa man. Nang laya sinuon nga investor daghan. Wa na mga higala mubo o negosyo dinhi sa ato ang nasod Pilipinas. And posible nga ma-mention niya appeal ang issue sa sabong. Kaning mga ngawalang sabongero nga kaso nga dapat managot ang mga taong may pananagutan. The wheels of justice is still rolling against those who go against our laws. Ana na po na mga gala ang iyahang itabi. Siyempre, kay issue man sa drug siya, wa man siya nagpa-hair follicle drug test, na issue po ang iyahang mga igalang asawa, maghimo na po nag-report, suguo na po ng PDEA o ang PNP, nga ipatotal ang tanang apprehension o pila ka kilong shabu o marijuana ilang na kumpiska sulod sa usa ka tuig. Unyag, moingon na po na may gala nga ito'y patunay lamang na hindi natin tinotolerate ang illegal drugs para dipinsaan mga higala ang iyang isyo nga di magpa-hair follicle drug test o isyo pagka bangag. Ambot kung ang bugas maminsyon mag-appeal mga higala. So, ang last ani, mo-appeal ni mga higala ngadtos publiko ang presidente, moingon na po ni nga kanang law-abiding citizen ta, sundin natin at tulungan ang gobyerno. Ana mga higala ang diskarte ani. Kay wa man gyud nahimo. Infrastructure mga kaigsuonan wala. Kadto lang tulay dito may gala sa Ilocos nga nahugmak. Pag-opening perting pangangkon. This is a project of the Marcos administration. Tumurag skyway dito nga tulay. Pagkahugmak mga higala, ingon na yun, dili man na kang Marcos, kang Digong man na nga project tanawa ragon pagkahanggaw mga higala. Kahuman nagpa picture dito pag-opening. So, wagi klaro mga higala. Ambot lang pag-abot sa infrastructure. Nga grabing baha na tagamtaman. Gikan sa Mindanao, Visayas o Luzon mga higala. Grabe ang baha. Ambot og unsa isulti na po sa to ang presidente ani karong pizza 28. Wala na gyud ta ani mga kaigsuonan. Bisag unsaon na to, DJ Sweetheart,
wa na gyud ta ani. Taon ato ni mahigala balikan humalaman pipila ka baga pahinomdom. Ganito ang mangyayari sa'yo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet. Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng posibilidad na pagkamatay at 74% ang bawas sa tsansa na magtamo ng brain injury. Kaya ugaliing magsuot ng helmet. Paano nga ba ang tamang pagsuot ng helmet? Una, dapat siguraduhin na DTI prescribe ang helmet. Hanapin ang Philippine Standard or PS Mark o ang Import Commodity Clearance or ICC sticker. Pangalawa, tingnan ang sukat at placement ng iyong helmet. Dapat sakto sa noo, hindi masyadong mataas, hindi masikip at hindi rin maluwag. Pangatlo, i-buckle ng maayos ang chin strap. Dapat ito ay sakto pero komportable. Basta driver, road safety lover. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer, together with the registered address, zip code, and contact number. Also, do not forget to secure a valid email address to receive your filing confirmation receipt. Select 1702 RT version 2018C and you're good to go. For line number 1, just click the appropriate accounting period, whether calendar or fiscal year. For number 2, fill up the year ended. Choose and click yes or no whether it is amended return or not for item number 3, and whether short-term period return or not for item number 4. And choose the applicable alphanumeric tax code or ATC in item number 5. Moving on to Part 1, Background Information, go directly to line item number 10 and input the date of incorporation or organization. And now you're on to your Part 4 and enter the amounts on each of the line items. Click the highlighted part on item number 34. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Basic! Love Radio! Balik na may gala din sa Tapalag Kuyog sa 90.7 Love Radio. 51 minutos na kalabay. Humana ang alas 8 sa buntag. Grabe na daw mga higalang winidrawhay sa bangko sa ilaang mga bank deposit. Adlock in town ang mga depositor mga higala nga paksian og 20% sa gobyerno ang ilaang mga savings deposit. Ang mga savings deposit mga higala paksian. Actually, ang savings deposit dili gito actual ang savings deposit. Murag ang ilaha mga higalang interest sa savings deposit kay income na. Muna ang kaltasan mga higala. Muna na ay panic withdrawal mga higala, no? Sa savings.
O katong na mga savings, pareha na to, wa man tay savings. Unsa may withdraw na to? Ha? Jo Indrina, Ronel Abiliana, Jorel Tunso Balasico, unsa may withdraw wa man tay savings. Si milyar man gyud pwede na to withdraw na ning trabaho ani. Si Kuya Jun Cordoba, dagkag savings, withdraw kapil, no? Pero ang problema ni Kuya, kung time deposit ng imuhang savings, wa pa mo due ang imong term sa time deposit, you will incur tawag na tog penalty. Na ay penalty nga ipahamtang sa imuha nga gi-withdraw nimo prematurely. Wa pa mabot ba ang time? Halimbawa, nagkakontata ka og 3 years una nimo withdraw, gi-withdraw nimo. Wa pa 3 years, mapinalize ka. So katong imo ang time deposit, makaltasan to siya, mga kaigsunan, dako ra ba nagpenalty na siya. Kay nagpanic withdrawal lagi. Ang mga tao nga dunay savings sa bangko, sa kahadlok aning 20% nga gipatuman mga higala ni Ralph Recto. Ang amahan sa pagbalhin sa kwarta sa PhilHealth paingon ngadto sa construction nga angtod karon wa man mga higalay na hitabo. Jubilal Burgos, good morning. Naada siya savings na sa sabungan. Withdraw ha dito. Mga savings sa sabungan. Panic withdrawal. Ang panic withdrawal mga higala, kana raman ng masakpan ka sa bana, magdali-dali ka. Ambak dito sa bintana. Mura man ay panic withdrawal ni Jubilal Burgos. Masakpan sa bana, magdali-dali. Di naman narapo, ambak dito sa bintana. Ang puroy, nabilin in taon dito sulod. Naapag tatak ang short og Tokyo, ukay-ukay di ay mga higala. Paglukso. Mo na ilaing term sa panic withdrawal. Pero kanina to gisgutan karong panic withdrawal sa mga bangko ni. Katong na ay mga savings mga higala, gipang withdraw na. Dili ingon nga manarado ang bangko, maigo sila sa 20%. Nga ipatuman 20% interest nganha sa ilahang accumulated interest mga kaigsuunan sa ilahang mga bank deposits. Hasta pa mga bahalag mapinalize daw sila sa ilahang kanang gitawag nila og time deposit. Ilahang withdrawon gyapon kay wa naman pila ra may income anang taong time deposit. 0.0 raman mga higala, 0.01, 0.07, pimot, pila na ron. Basta point lang na. Unya, kaltasan pag yung 20% mga higala sa panuhak ng gobyerno. Wala na. Mura na gabutang-butang ng bangko. May pag ipa 5-6 na lang na. Ngita ka diyag turko nga bangason, palitan ni motor, kay 5-6 ana din. Nagai ko ana, 10% man na. Gailang ko 5%. Nya ikot-ikot pag yun na turko, maabot pang turko ana mga higala o 50% kada bulan. Kaya na daw mo kulikta man, ipahuram naman po itong kinulikta. Ana man na. Dako mo nag-income ng 5-6. Di ba? Dako income. So, mo na may tabo. Panic withdrawal mga kaigsuunan. Pag mag-panic withdrawal, mahubsag kwarta ang bangko. Wa na may savings nga ilang gamiton ipahiram nga tos mag-loan para magpatuman og mas higher nga interest kumpara sa ilahang dawat mga higala nga time deposit. So wala na. Magkalitsi-litsi na ang ato ang ekonomiya ani tungod sa trabaho aning Ralph Recto nga murag si Bani mga higala ang ngipon. Galaw-gawa ng trabaho. Kita wa tay problema kay wa man ta magigalay withdrawon. Ang ato is ang after effect. Daghang bangko mga manarado ani. Kay wala nang saysay ang ilang existence. Wala na bank transaction. Loan and deposit. No? Wa na may mo deposit o kanang savings. Wa na po ikapalon ang bangko. Wa na may kwarta ang bangko.
So din hina mabuhi pag-ayo ang 5-6 mga higala. So mga negosyo na lang tag 5-6 kay wala na ning mga deposit sa bangko. 5-6 na lang. Oh. Kay mo na mahimong oso mga kaigsoon. Patay kang bata. Paita no. Oy, ang istorya aning gitawag mga higala o kuan kaning mga sabongero ugma ni Tiwason. Kay maora kay argumento in town ni Attorney Kapunan mga higala. Kana bang character assassination ni Patidungan. Oh, gipakaon nitong ubang sabongero buaya mo ding di na makita gitadtad kauman gipakaon sa buaya mga higala. Ambot asa pud nga buayahan dapit. Ang uban gisakay daw sa chopper ni atong ang gilupad og gabi gihagbong din sa taal. Mao daw di na makita ang uban kay gipakaon mga higalag buaya paita no. Dapat mapayal na gyud ang kaso ana. Mapayal na gyud na ang kaso ana. Kay importante mataga ang hustisya ang mga nangawalang sabongero mga higala. Well, kamsa naman kita sa oras. Dili sa ito paragkuyon yan. Sa programang Issue sa Masa. Dili sa 90.7 Love Radio. Una ta magbulag-bulag may gala. Ang ato ang pulong pamalandong una karong adlaw. Ang taong kalimtanon sa mga maayong buhat sa ubang tao. Maoy taong kalimtanon usab sa grasya sa Ginoo nga gihatag ngadto kaniya ug angay lamang nga pahinumduman siya sa kanunay. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ako yung alagad bata-bata June Bersamin. Ang tuno sa bumapon samang takna samang istasyon. Dili sa 90.7 Love Radio. Issue sa Masa na program. Sama ko sa pamayong buntag and keep safe always mga bay. Issue sa Masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Pagtuki sa mga nag-unang issue sa katilingban. Issue sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Issue sa Masa, uban ni June Bersamin. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Issue sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!